Labis siyang nagka-crush sa isang mayamang binata sa loob ng 15 taon. Ngunit unti-unti niyang napagtanto na lumalayo na sila sa isa't isa. Habang siya'y lubog sa sakit dahil sa kanyang pag-ibig na hindi niya makuha, isang piyanista ang dumating sa kanyang buhay. At tuluyan na niyang napagpasyahang kalimutan ang kanyang pag-ibig. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nabangkarote ang kumpanya ng pamilya ng mayamang binata, at humingi ng tulong sa kanya ang binata na lubog sa kawalan ng pag-asa. Nasa isang mahirap na posisyon siya ngayon. Sa isang banda, ang matagal na niyang pagtingin sa kanyang kababata, sa kabila naman, ang taong tunay na nakakaintindi sa kanya ngayon, nang magbanggaan ang damdamin mula sa nakaraan at ang kasalukuyang pag-ibig. Ano kaya ang kanyang pipiliin? Si Charlie, ang bidang lalaki, ay isang estudyante ng sining. Lumaki siyang kasama si Sebastian, ang playboy ng Upper East Side. Si Sebastian ay isang malaya at rebeldeng tao, ngunit ang damdamin ni Charlie para sa kanya ay matagal nang lumampas sa simpleng pagkakaibigan, at naging isang mapusok na pag-ibig. Tinuturing ni Charlie si Sebas bilang kanyang iniidolo. Tahimik siyang sumusunod, hindi niya kailanman itinago ang kanyang damdamin. Ipinagmamalaki niya sa lahat ang mga gawa niyang ipininta para kay Sebas. Sa mga salita mismo ni Charlie, siya ay parang isang tagapagbantay, tahimik na nag-aalaga kay Sebas sa loob ng 15 taon. Noong ika-23 kaarawan ni Charlie, hinatulan ni Sebas si Charlie na habang buhay siyang sasama sa kanya, na mananatili sa bahay na ito magpakailanman. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan, Charlie. Kailangan kita. Ako. Nandito na rin naman ako lagi, pakiusap. Pag-iisipan ko. Kawawang Charlie, kaya niya lang palang tinanggap na laruan siya ng kanyang kapareha. Pinayuhan siya ng kaibigan na magising sa katotohanan. Sabi nito, ang ganoong pagiging matigas ang ulo ay magpapahirap lang sa kanya. Pero kahit si Charlie ay nag-alinlangan din naman. Ang pagiging umaasa at ang pag-ibig ay may malaking pagkakaiba. Natatakot siya sa malabo at hindi malinaw na damdamin na ibinibigay ni Sebas sa kanya. Pero hindi niya kayang labanan ang mapang-akit na mga mata nito. Nag-inuman ng grupo sa isang bar. Dito nakilala ni Charlie si Tim, ang piyanista. Labis ang pagiging palagay loob nito kay Charlie. Hindi lang nito inalok na basahin ang palad niya, kundi nahulaan pa nito na nag-aral ng pagpipiano si Charlie sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga daliri nito. Laking gulat at tuwa ni Charlie. Ngunit, nakita iyon ni Sebas na nasa gilid lamang. Nagbitaw ito ng mga masasakit na salita, at nagdahilan na gabi na. Sinisikap nilang madaliin si Charlie na umalis. Pagdating sa pintuan, pinalibutan na si Sebastian ng mga reporter. Sana mamatay ang tatay mo sa kulungan. Ang totoo, ang ama ni Sebastian ay nakulong dahil sa katiwalian. Ngayon, iniiwasan na siya ng mga tao na parang salot, at ito'y isa lamang karaniwang araw sa nakalipas na 15 taon ni Sebastian. Malinaw na naapektuhan ang kalooban ni Sebastian dahil dito. Iniwan niya ang isang hinding-hindi na mauulit, at nag-isang sumakay sa elevator paakyat. Kinabukasan, si Charlie na nagdarasal sa simbahan ay nakatanggap ng mensahe mula sa kaibigan. Agad siyang tumakbo papunta sa bahay ni Sebas. Sa pagkakataong ito, si Sebas ay hindi pumunta sa rooftop gaya ng dati. Bagkus ay kinulong niya ang sarili sa banyo. Sa loob ng 15 taon, sa tuwing si Sebas ay nalulugmok sa kalungkutan, lagi namang unang-unang darating si Charlie. Ang pag-alo kay Sebas ay bahagi na ng buhay ni Charlie. Si Sebas na ngayon ay nakaupo at nakayakap sa sarili. Parang isang tuta na nasaktan, mahina at walang magawa. Naawa si Charlie sa kanya, kaya't napagpasyahan niyang lumipat at tumira na kasama nito. Habang nag-aayos ng gamit, nakakita si Sebas ng isang painting na ipininta ni Charlie para sa kanya. Para bang buhay na buhay ang itsura ko sa larawan. Maingat niyang tiningnan ang gawang ito na puno ng pagmamahal. Bihira siyang maging seryoso at magsalita ng ganyan. Si Charlie lang talaga ang nakakaintindi sa akin. Pagkaraan ng isang buwan, inaanyayahan ng kaibigan si Charlie at si Sebas sa teatro dahil sa trabaho. Napukaw ang atensyon ni Charlie sa isang tao sa entablado. Si Tim pala, ang piyanista na nakilala niya sa bar. Labis siyang na-excite. Ang mga pangarap niyang maging piyanista noong bata pa siya, na parang dinurog ng realidad, ay tila muling sumibol sa kanyang dibdib kasabay ng mga nota. Pagkatapos ng pagtatanghal, nilapitan siya ng kaibigang si Huey at ni Charlie. Sumali na rin si Sebastian sa pang-aasar. Sa tingin niya, matanda na si Tim, at hindi rin naman kasing gwapo ng sarili niya. Hindi magkakagusto si Charlie rito, ngunit ngayong pagkakataon, nagkamali si Sebas.
Hindi sumama si Charlie sa kanila, kundi sumama siya kay Tim sa ilalim ng tulay at nagbalik tanaw. Humahaplos ang hangin sa kanilang dalawa. Noong 11 anyos si Charlie, nakitira siya kina Sebas ng ilang buwan. Maaga namatay ang ama ni Charlie noong bata pa siya, at masama rin ang relasyon niya sa kanyang ina. Si Sebas ang pumasok sa kanyang mundo. Pagkatapos, ang maliit na puso ni Charlie ay napuno ng batang lalaking ito na umaakyat sa ilalim ng kama para aliwin siya. Samantalang si Tim ay mahilig sa kalayaan, hinahangad niya ang kanyang mga pangarap, at ito rin ay lubos na nakakaakit kay Charlie. Hindi lamang ang kanyang mga pagnanasa ang naantig ni Tim, kundi pati na rin ang lakas ng loob na kanyang hinahangad, ngunit hindi kailanman nagkaroon ang lakas ng loob na lumaban sa katotohanan. Kaya naman, nang umawit sina Charlie at Sebastian ng musical, sa wakas ay hindi na sinadya ni Charlie na matalo para mapasaya siya. 15 taon na, unang beses siyang nanalo. Sa wakas, naramdaman ni Sebas ang banta, ngunit huli na ang lahat. Habang nagmamahalan sina Charlie at Tim, ang kanyang mga kulay ay naghahanap na rin ng ibang figura, at nang sa wakas ay maisip niyang dalawin si Sebas. 2 linggo na ang nakalipas, pagbukas ng pinto, gulong-gulo ang loob ng bahay, at ang matinding amoy ng alak ay sumalubong sa akin. Sa wakas, dumating ka na rin. Halos makalimutan ko na ang itsura mo. Ano ba ang ginagawa ninyo? Nagre-renovate. Hindi pinansin ni Charlie ang mga masasakit na salita. Tahimik niyang inayos ang bahay, upang maibalik ang kaayusan. Gabi, nagpaalam si Charlie kay Sebas. Biglang nagsalita si Sebas na may hawak na libro. Hindi ka dapat sumama kay Tim, masyadong matanda na siya. Pagkatapos ay pinatay ang ilaw at tumalikod kay Charlie. At muli binanggit ang kanyang ama, nanikip ang dibdib ni Charlie. Sinira niya ang buhay ko. Iniisip ko pa rin siya. Nanikip ang dibdib ni Charlie, nalulungkot na umupo sa tabi ng kama. Nagdalawang isip siya, nasa puso pa rin niya si Sebas. Kahit mahal na mahal niya si Tim. Pero ang pag-ibig at pagkakaibigan ay magkaiba. Ang pag-ibig ay eksplosibo. May diktadurang katangian, samantalang ang pagkakaibigan ay bukas. Kaya naman, sa pagtatapat ni Tim, wala ni isang preparasyon si Charlie. Medyo nagpanik pa nga siya. Hindi kinaya ni Tim na si Sebas lang ang laman ng puso ni Charlie. Unang beses silang nag-away ng husto. Alam ni Tim na hindi tunay ang pag-ibig ni na Charlie at Sebas. Pagkabata lang iyon. Idealization lang. Pero ang ikinalulungkot niya, isang nakakapigil na pusod din iyon. Kaya hindi kayang maging bukas ng loob si Charlie sa kanya. Ang minamahal ay laging may lakas ng loob. Si Sebas ay isang bata pa rin na umaasa na lagi siyang napapaligiran ng mga tao. Nangyari iyon mismo sa araw ng mga santo. Lasing na lasing si Charlie at ang mga kaibigan niya dahil sa kalungkutan. Nang makita na naman niya si Sebas na nanlalandi sa ibang lalaki. Dahil sa kalasinggan, inamin niya ang kanyang nararamdaman. Ngunit pagtawa lang ang nakuha niya. Tinulak ni Sebas si Charlie. Habang pauwi na sila, isinama rin ni Sebas pauwi ang lalaki. Sa pag-uwi, palaypat-lipat si Charlie sa higaan. Sa huli, hindi na niya napigilan ang sarili. Sumugod siya sa kwarto ni Sebas. At doon niya ibinuhos ang lahat ng sama ng loob na kanyang pinigilan sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, nang magising na silang dalawa, nagkausap na sila ng bukas ang puso. Sabi ni Sebas, bakit mo naman sisirain ang lahat ng meron tayo? Para lang daw sa tinatawag na pag-ibig. Pero pagkatapos noon, naghiwalay na kami. Tapos na ang lahat. Tama ka, tama ka. Hindi dapat ako nandito. Alam mo naman kung ano ang mangyayari, di ba? Sa huli, si Charlie pa rin ang naging piling ni Tim, at nagkaroon sila ng panahong walang sagabal na pagsasama. Nakuha ni Tim ang posisyon bilang punong pianiste sa isang sikat na orkestra sa San Francisco, at pinilit si Charlie na sumama sa kanya pagkatapos ng 1 taon, ngunit, nang bigla na lamang, dumating ang balitang nagpakamatay ang ama ni Sebas sa bilangguan. Sa araw ng libing, nagkita ulit sina Charlie at Sebas. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang lahat ng gustong sabihin ay naging tahimik na buntong hininga na lamang. Lumapit si Charlie at niyakap ng mahigpit si Sebas. Muling nagsama-sama ang grupo ng mga kaibigan. Ipinahayag ni Sebas sa lahat na magsisimula na siyang muli. Plano niyang ibenta ang apartment na ito, para maibalik ang pera sa mga taong niloko niya. At sinabing gusto niyang manirahan pansamantala kina Charlie at sa ina nito. Lilipat na siya kapag nakaayos na siya. Hindi alam ni Charlie kung ano ang isasagot, sinabi niya kay Sebas.
Pwedeng mamaya na lang pag-usapan yan. Senite siya ni Sebas. May hindi ba dapat sabihin sa harap ng lahat, hindi ba tayo magkakapamilya? Dahil ba yun sa nangyari noong Noche Buena? Pagkatapos, ikinwento ni Sebas ang nangyari noong gabing iyon. Medyo natarante si Charlie. Inaliw siya ni Tim, ano man ang mangyari. Wala siyang pakialam. Alam niya kasi na mayroon na siya kay Charlie. Nagbigay ito sa kanya ng lakas. Kaya sinabi na lamang ni Charlie sa lahat na pupunta siya sa San Francisco kasama si Tim. Binati siya ng lahat. Tumayo lamang si Sebas. Alam ni Sebas na wala na siyang dahilan para pigilan si Charlie. Bigla siyang lumingon at tumakbo papunta sa balkonahe. Agad na hinabol ni Charlie, at pinagbawalan ng lahat na sumama. Ang mga ilaw ng sasakyan ay naghabi ng isang ilog ng liwanag sa kadiliman ng gabi. Umiiyak at tumatawa si Sebas. Alam niya ang lahat. Kung pinigilan niya sana ang kanyang ama noon, magiging ganito pa kaya ang lahat. Hindi na kaya siya kamuhian ng mga tao. Sa pang-aaliw ni Charlie, sa wakas, tinanggal na ni Sebas ang pag-iisip na magpakamatay. Sabi niya kay Charlie, magsama na tayo, umalis na tayo rito, magsisimula tayo ng panibagong buhay. Pero nakita iyon ni Tim na kara-rating lang. Anong problema mo ba? Ikaw na spoiled brat. Ano, kinuha mo na ang pera ng lahat, tapos ngayon, aagawin mo pa ang boyfriend ng iba. Nang kumalma na si Tim, hinawakan niya ang kamay ni Charlie, at inaya itong umalis, pero binawi iyon ni Charlie. At sinaway si Tim dahil sa pananakit. Palagi mo siyang pipiliin sa aming dalawa, di ba? Hindi. Tim, mahal kita, pero hindi mo pwedeng. Isa siyang walang hiya. Pasensya na, sawang-sawa na ako. Hindi ako nababagay dito. Huwag siyang isasama. Sige na, hindi ako aalis. Sige na, dali. Tigilan mo na, Sebas. Umalis na kayo. Umalis na kayong lahat. Niyakap ni Charlie si Sebas, at inaliw siya gaya ng dati. Unti-unting nakatulog si Sebas sa kanyang mga bisig. Pagkatapos, inihiga ni Charlie si Sebas sa kanyang tahanan. Nagdesisyon pa rin siyang huwag pumunta sa San Francisco. Ang panahon ay lumipas sa katahimikan. Hindi na muling nakipag-ugnayan si Charlie kay Tim. Isang gabi, tinawag ni Sebas si Charlie sa kanyang tabi, nakatingin siya sa malayo. Sabi niya na hindi siya masaya. May regalo akong paumanhin para sa iyo. Iisa lang to. Paano ka napunta? Pumunta ako sa bahay mo. Si Sebas ang tumawag sa akin. Sebas. May mabuting kaibigan ka. Di nagtagal, nagtapos na rin si Charlie. Huling pagtitipon na nila lahat. Ngayon naman, si Charlie ang hurado. Kahit naiiwan tayo ni Sebas, saan man siya magpunta. Ano man ang pangalan niya. Ano man ang sabihin ng mga tao tungkol sa kanya, ang hatol ko. Magiging isang Cyclops siya magpakailanman, tulad natin lahat.